Yan, so magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Gabi. Kamusta po yung bawat isa po sa atin? Ma-beauty, ma-beauty. Amen po. And so, panibagong topic nga po ulit tayo. Pero bago po tayo mag-start, may tatanong po muna ako. And, ano po ba yung... ano po kayang gagawin natin pag meron pong kumatok sa bahay natin, sa pinto ng bahay natin, na Lazada or Shopee, pero hindi ka naman nag-order? Salamat. Kailangan mong bayaran. Tatanungin mo muna. Send. Sino umorder? Sino umorder? Hindi naman ako umorder. Di ba? Tama po. Yun. Kaya lang Send. magtanong po tayo. And yan dun po, yung topic po natin dito po sa may 2 Chronica, chapter 20. Hindi po makapagbakasan po kayo. 2 Chronica, chapter 20, verse 1 hanggang 17. So, Ano na yung chronic? Chronicle. basahin ko na lang po. Sabi niya po dito sa verse 1. Kulo. Pagkatapos, nakapaglaban ng mga Moabita at mga Amonita kasama ng ibang mga Miyoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat ang nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat ng patay, naroon sila sa Hazazon Tamar. Natakot si Jehoshaphat at tumulog siya sa Panginoon at nagutos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Juda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Juda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon, sa harapan ng bagong bakuran nito, at nagsabi, O Panginoong Diyos, na aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit, kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupa nito sa pamagitan ng iyong mamamayan? At hindi ba binigay niyo po ito sa kanila ng mga lahi ni Abraham na iyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng iyong pangalan. Sabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan, taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan at pakikinggan niyo kami at ililigtas. Ngayon nilulusob kami ng mga tao mula sa Amon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi yung pinapayagang sakupin ng mga Israelita na lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, masdan niyo po ang ginaganto nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi niyo po ba sila paparusahan sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Habang nakatayo roon ng lahat ng lalaking taga-Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak at mga sanggol, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jazel na nakatayo roon sa kasama nila. Si Jazel ay anak ni Zacarias, si Zacarias ay anak ni Benaya, si Benaya ay anak ni Jael, at si Jael ay anak ni Matanya na Levita at mula sa angkan ni Asaph. Sinabi ni Jazel, makinig po kayo sa Haring Jehoshaphat at lahat kayo nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Bukas puntahan niyo sila. Makikita niyo sila na hahon sa ahunan ng Aziz sa dulo ng kapatagan na pupuntang Siyerto ng Jezreel. Yun. So, dito po, pinapakita po dito yung tanong ko po kanina. Ito po kasi, itong Moab, Ammon, tsaka yung Miyoneo, nagsama-sama po sila.
paraan para sakupin si Jehoshaphat. At itong time na po ito, hindi po alam ni Jehoshaphat na sasakupin siya. Yung biglaan na lang at yun, nagulat siya. Sabi ko kanina, paano gagawin yung pag may kumatok? Yun, nagulat siya, wala na siyang alam, wala siyang oras mag-prepare yung mga sundalo niya. Wala siyang oras na iayos yung mga sundalo niya, wala siyang oras na i-ready yung mga plano niya para sa pagsakop ng mga kalaban. Pero alam niyo po, ang unang ginawa, dumulog siya sa Panginoon. Dahil sa hindi niya alam yung ginagawa niya, ang una niyang ginawa, dumulog siya sa Panginoon. At paikliin ko po yung kwento, andun po na kinausap po ng Panginoon yung si Jehaziel. Sinabi niya na lahat ng mga taga-Juda, taga-Jerusalem, mag-ayuno, mag-fasting, manalangin sa Panginoon. So, andun po na, ang nangyari po kasi dun, nung nag-fasting po sila, nagpuri sila, nanalangin sila sa Diyos, ang ginawa po ng Diyos, naglaban yung tatlong magkakasama. Nagulat na lang sila kasi nung pagkakita nila, wala nang mga kalaban. Naubos sila lahat. At ang sabi dun, 3 araw silang nagakot ng mga kagamitan ng mga tao. So, sobrang dami nila. So, 3 araw sila. At andun, tayo kasi mga Kristiyano, andun dumarating yung time na may mga problema na dumarating sa atin, sa buhay natin. And hindi natin alam yung gagawin natin. Bakit? Kasi biglaan. Hindi natin alam yung gagawin natin sa mga problema natin sa bahay, sa school, sa simbahan. Bakit? Kasi biglaan. Pero alam niyo po, sa Diyos wala pong biglaan. Lagi po tayong pinapaalalanan ng Diyos na sa mga problema darating, sa mga pagsubok na darating. At alam niyo po, may kwento po ako. Nung last week po kasi galing po ako sa school. Yung inayos ko po yung voucher ko. Ngayon wala po kasing jeep nun. Naglakad po ako papuntang school kasi nagmamadali po ako. Pero alam niyo po, nung time po na pauwi na po ako, wala pa rin pong jeep. Ang ginawa ko po, naglakad po ako. Pero sobrang lakas po ng ulan. At ang ginawa ko po, naghintay po muna ako. Siguro mga 30 minutes naghintay ako dun. Pero yun, nung tumigil na, medyo ambon na lang. Naglakad ako. At dun nasimula, naramdaman ko yung pagod. Yung sobrang sakit ng paa ko dun eh. That time, medyo namamad yun. Pero alam niyo po, syempre hindi ako pwedeng tumigil kasi wala akong jeep. Wala rin akong pan-taxi. Ngayon, ang pwede ko lang gawin, maglakad pa uwi. Ngayon, kahit umaambon, patuloy ako naglakad. Tapos ayun, kahit sobrang pagod na ako noong time. Pero alam niyo po, ako po kasi, pag medyo sumasakit yung katawan ko, ang hinahanap ko po mga sabaw, mga soup, ganun. Pero alam niyo po, sinabi ko po na habang pauwi po ako, siguro mag-soup na lang ako pag uwi. Ngayon, nung nakauwi po ako, doon po yung time na tinamad po ako. Yung gusto kong matulog. Pero alam niyo po, may sinabi po si Aunt Aileen nung time na yun, sabi niya magpainit ka ng tubig. Kasi mag-noodles tayo, sabi niya. So andun po na, sa buhay po kasi natin mga Kristiyano, andun yung dumadating yung mga problema natin. Siguro nararamdaman natin yung gusto na natin sumuko sa buhay, gusto na natin mag-stop sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos. Pero alam niyo po, lahat po ng yun, pag tiniis po natin, sa the end of the day, may blessing. Re-rewardan po tayo ng Diyos sa bawat ginawa po natin. At yun po, tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo, sabi niya po dito, we are not being buried, we are being planted. So tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo nililibing ng Diyos. Tayo po ay tinatanim niya at balang araw, sabi ko po kanina, bubunga po tayo. At sa pagbunga po natin, nandun po na makukuha po natin ang kasaganahan. Ngayon, kailangan lang po natin magtiwala sa timing ng Diyos. Ngayon, minsan kasi tayo mga Kristiyano namamadali tayo. Siguro, minsan yung may mga prayer request natin, prayer natin sa Diyos, hindi nasasagot. At andun nagkakaroon tayo ng doubt sa Panginoon, medyo nanghihina tayo, nanlalamig tayo. Pero alam niyo po, kailangan lang natin isuko sa Diyos yung mga problema natin.
Kailangan natin ibigay sa Kanya yung mga pagsubok na naranasan natin sa pagiging Kristiyano natin. Ngayon, alam niyo po kanina habang nagluluto po ako, alam niyo po ba yung pag may sobrang init na surface, yung anong Tagalog? Yung lugar. Tapos, pag may mainit na lugar, tapos lalagyan mo ng tubig, mawawala pa rin yung tubig. Dahil nga sa sobrang init. Yung alam niyo po, nagluluto po ako ng pagkain ng aso. Yung gamit po kasi namin dun is kahoy. Sayang po kasi sa gasol pagkain lang ng aso. So, kahoy po yung ginagamit namin. And ayun po, sobrang init. Nakita ko po na nung habang may tubig po kasi yung pagkain ng aso at umaapaw siya, kumukulo. Habang kumukulo, tumutuloy yung mga excess na tubig, yung mga sobrang tubig dun sa may apoy, dun sa may pinaglulutuan. Biglang umuusok, nawawala agad yung tubig. Sa pagiging Kristiyano po natin, kung punong-puno tayo ng panalangin, kung punong-puno tayo ng papuri sa Diyos, kung masyado tayong malapit sa Diyos, andun po na kahit anong gawin ng kaaway sa atin, hindi po tayo walang mangyayari sa atin. Bakit? Kasi kasama natin ng Diyos. At andun po na nag-experiment pa ako po kanina Gumawa po ako ng isang tabo na tubig. Tapos binus ko po doon lang sa isang banda doon. Pero alam niyo po wala po nangyari. Bakit? Kasi kasama po natin ang Diyos. Kahit anong problema na radaran sa atin, kung isisuko lang po natin sa Diyos, andun po na, sasamahan niyo po tayo. Ngayon, mabilis lang po ito. Ikukwento ko na lang po dito. Mayroon po kasing isang photographer. Ngayon, habang nag-picture po siya mga animals, mga insekto, gano'n. May nakita po siyang cocoon, yung butterfly. Ngayon, yung palabas na lang siya, magiging butterfly na yung cocoon. Ngayon, naisipan niya i-video kung ano yung process, kung ano yung mangyayari. Ngayon, ang nakita niya kasi, yung butterfly habang palabas siya dun sa may cocoon niya, andun na nahihirapan siya. Pero dumating na rin yung time na na-stuck na siya. Yung butterfly na-stuck siya doon sa cocoon niya. At hindi na siya magalaw. So naisipan ng photographer na tulungan siya. Yun nung kumuha siya ng gunting, ginupit niya yung cocoon na nagpa-stuck sa kanya. Pero alam niyo po, nung time po na yun, hindi po nakalipad yung butterfly. And ang point lang po kasi dito, yung butterfly po kasi kailangan niyang dumaan sa process bago siya makakalipad. Tayo po mga Kristiyano, yung mga binibigay po yung mga problema na nararanasan natin sa buhay. And yun po yung mga bagay na magpapatatag po sa atin. Yun alam niyo po nung time na yung mga Israelita sa Wall of Jericho, yung nagmarcha po sila nung time na nagpuri sila sa Diyos, yung wall biglang naging tama po. So, meron po kasi mga sinasabi ng mga Bible scholar na yung wall po hindi lang siya naging abo na basta-basta. Ang sabi niya po doon naging ramps. Yung ramps yung parang naging hagdan. Yung point po kasi dito, yung mga bagay na nagpapalayo sa atin, sa Diyos, gagamitin ng Diyos para mas mapalapit tayo sa Kanya. At ayun po, yung mga problema po natin ngayon, mga pinagdadaanan po natin. May nabasa po kasi ako sa Facebook, yung mga walang binatbat, walang tapat yung mga problema dinaranasan natin ngayon. Yung mga problema, mga pagsubok na nararanasan natin ngayon sa kasiyahan na naghihintay sa atin sa langit. At andun po na hinihintay po ng Diyos na maging tapat lang po tayo sa paglilingkod sa Kanya. At maging mas malapit pa po tayo sa mga salita niya, at maging mas sensitibo po tayo sa mga sinasabi ng Diyos sa atin. So ayun po, nawa may natutunan po yung bawat isa po sa atin. Yan. So, yun po. Alam niyo po, sa kwento na to, pinapakita yung miracle na kayang gawin ng Diyos. Tama po. Kasi sabi niya dyan, be still and know that I am your God. Ngayon, kailangan lang kasi natin, may mga laban sa buhay po natin. May mga pagdadaanan tayo
Na ang sinasabi ng Diyos dito, maging matatag ka lang. Kasi ako ang lalaban. Tama po. Hindi, itong buhay Kristyano natin, hindi natin totally tayo lang yung lalaban. Hindi. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. At ito nga po, isang example nito, nung time na, ito nga ni Kuya Myron, nung time na, ito, si Jehoshaphat, may kanta dyan na nung unang panahon, sa aklat ng Kronika, matatagpuan isang hari ng Juda. Na ang sinasabi doon, matapat na yung hari na to, itong si Haring Jehoshaphat, every time na may encounter siya, makaka-encounter siya ng ganitong problema, alam niyo po, hindi yung wisdom, yung pinapairal niya, hindi yung katalinuhan lang niya, yung pinapairal niya, kundi ang ginagawa po niya, nagpe-pray agad siya. Nag-aayuno agad siya, nagfa-fasting agad siya, Lord, anong gagawin ko sa time na to? Anong gagawin ko sa mga oras na to? Ito yung ginagawa ng kaaway ko sa akin. Anong gagawin ko? Pangunahan mo ko. Always ganun. Si Haring Jehoshaphat. At ito nga, ang sabi ng Lord sa kanya, huwag kayong matakot. Ako ang kasama niyo. Ako ang sasama sa inyo. Ako ang lalaban para sa inyo. At alam niyo po, along the way, papunta sila dun sa dun sa kalaban nila. Along the way, nagpupuri sila. Ito po, kung babasahin natin yung buong kwento, nagtalaga si Haring Jehoshaphat ng mga worshipper at papunta sila doon, nag-worship sila. Alam niyo, sa buhay Kristyano kasi natin, kapag dumadaan ka, sabi ko nga nung Sunday, pag dumadaan ka sa problema, ano ba yung awit mo sa Lord? Po. Kasi hinihiling ng Panginoon or hindi hinihiling ang gusto ng Diyos. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, kaya mo siyang purihin. Sa kabila ng pagod ka na, kaya mo siyang pasalamatan. Sa kabila ng tinatamad ka na, nasabi mo pa din na Lord, dakila ka. At ito, si Haring Jehoshaphat, ang dami nilang kalaban. But still, sabi niya, kaya kong papurihan ng Diyos. Alam niyo po, sa mga Israelita, kaya sila nanalo kasi ang frontliner nila, worshipper. Hindi yung may mga espada, hindi may mga pana. Hindi. Ang frontliner nila, worshipper. At sa atin po, sinasabi ng Diyos na dapat ang frontliner natin, ang pinofront natin sa mga pinagdadaanan natin, yung worship natin. Amen po. Tilas ko na lang po dito, sa Diyos wala pong surprise. Ayaw ng Diyos na surprise sa mga Kristyano. Ayaw niya na mabibigla ka na lang. Na one time, andyan na, pagising mo, andyan agad yung problema, hindi. Always kakausapin tayo ng Diyos. Sabi ni Pastora Josie, kung mas naririnig mo ang bulong ng kaaway, at hindi mo naririnig ang sinasabi ng Diyos, delikado ka na. May mali na sa atin. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, fellowship. Tama po, ang ganda ng sinabi niya kahapon Ang gusto ng Diyos, fellowship. Imposibleng hindi ka kakausapin ng Diyos kasi ang gusto niya, fellowship. At kung mas naririnig mo yung bulong ng kaaway na huwag ka nang magstay sa church, malis ka na dyan, wala ka mapapala dyan, kung yan yung lagi mong naririnig, may mali na sa atin. Kasi dapat ang maririnig natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ulitin ko po, sa Panginoon, walang surprises. Kasi ang gusto niya, ready ang mga anak niya. Kung hindi ka kakausapin sa panaginip, kakausapin ka sa Bible. Nakuha po natin. Yan, yung mga panaginip na, yan, yung mga napapanaginipan natin, yung iba, warning yan sa Diyos. Warning yan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ito yung kailangan mong gawin. So, kung hindi natin maintindihan, minsan may mga panaginip tayo, hindi natin maintindihan, tanungin natin ng Lord, Lord, anong gagawin ko? Bakit ito yung napanaginipan ko? Pero may mga panaginip din po na pagising mo, hindi mo na alam kung anong panaginip mo, kalimutan mo na. Walang meaning yun. Pero kung may dating sa'yo, yung panaginip mo, bakit ganito? Parang may something na may mangyayari dahilan sa napanaginipan ko. Sinasabi nila yung panaginip daw kabaligtaran. Sabi ng pam, nagiging.
Pero alam niyo po, minsan, yung panaginip ginagamit ng Diyos para maging warning sa atin. Anak, ito na yung kailangan mong gawin. Ito na yung sitwasyon. Pero hindi always panaginip yung solusyon para kausapin tayo ng Lord. Kasi ang pinaka paraan para makausap ng Diyos ang mga anak niya, una, panalangin, pangalawa, Bible. So, huwag tayong umasa palagi sa panaginip. Umasa tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga po ni Kuya Myron kanina, kailangan alam natin. Yung sinasabi ng Panginoon, alam natin yung word of God. Kasi ito yung panlaban natin. At lastly, syempre, yung worship. 10 kinds of prayer. Yung iba matatanggihan ng Diyos, pero ang pinaka, hindi niya matatanggihan, yung pagpupuri. Yung paglalambing. Kasi, di ba po, sa mga nanay at tatay natin, once na naglambing ka na, pwede mo na makuha yung gusto mo. Tama po. Yung halimbawa, sila Ate Beauts, Ate Beauties, kay Nelson, pag naglambing na yan si Arian o kaya si Harvey, kahit hindi mo kayang ibigay, gagawa ka ng paraan para ibigay yun sa anak mo. Bakit? Naglambing na eh. Nagpagod shot na eh. Tama po. Magugulat ka, naghugas ng pinggan. Nagligpit ng higaan, nagtupi. Hindi lang siguro makapaglaba kasi pang nana yun. Pero alam niyo po sa atin, how much more ang Diyos natin. Once na maglambing ka lang sa Panginoon, sabi niya, be still and know that I am your God. Hindi ba sobrang sweet? Sa kabila na yan, yung coronavirus na yan, sasabihin sa'yo ng Diyos, be still and know that I am your God. Kahit nasan ka, dakong naroon, makatatag ka lang. At papatunayan ko sa'yo na ako ang Diyos. Na ako ang Ama. Na ako ang mag-iingat sa'yo. Na ako ang magpapala sa'yo. Amen po. So, sige po, tayo na po tayong lahat. Minsan pa, mag-worship lang po tayo sa Lord. So, ang ganda po ng topic natin ngayon kasi pinaparealize sa atin na, yun nga, walang kayang gawin yung kahit na anong meron tayo, kundi sa presensya lang ng Diyos, sapat na. Sa kapangyarihan lang ng Diyos, sapat na. At alam niyo po, nandun tayo sa, may pinapakinggan nga po akong sermon kay Kenneth Copeland. Sabi niya, in Jesus' name, sabi niya, papasadahin ko lang yung pag-aaralan natin sa Sunday. Kasi sabi niya, in Jesus' name, yung may something dun sa word na Jesus. Na, yun na yung sinasabi ko nung last Sunday, na every time na babanggitin mo pa lang, may something na parang feeling mo kinikilabutan ka na, feeling mo may umayakap na sa'yo. Pero syempre, ang Lord yun. And, ito po sabi niya, by His name. Kapag sinabing by His name, sa pamamagitan ng pangalan niya, kaya niyang gawin lahat. Tama po. Pero ang isang verse sabi niya, in Jesus' name. Ibig sabihin, dun sa pangalang Jesus, nakapaloob ka. Nakuha po natin. Dun sa pangalang Jesus, imagine po natin kung nakapaloob ka sa pangalang Jesus. Cover ka ng pangalang Jesus. May mangyayari kayang masama. Matatalo ka kaya? I doubt na matalo tayo. Kasi cover tayo ng pangalang Jesus. At si Haring Jehoshaphat, hindi siya natalo. Wala nga siyang ginawa nito. Tama, nag-worship lang siya. Hindi lang, nag-worship siya. At ano nangyari? Yung mga kalaban po niya, pagdating nila dun sa labanan, yung mga kalaban nila, walang nakatayo kahit isa. Patay lahat. At ang sabi ng Bible, habang nag-worship sila, naglaban-laban. Yung mga magkalaban, yung magkakampi, nalalabanan yung mga Israelita, naglaban-laban sila. At nung napatay yung kabila, ang ginawa naman, dahil may mga buhay pa, sila naman yung naglaban-laban. Ngayon, di ba,
ang kaaway kasi, sorry sa word, pero bobo yan. Bobo, sabi nga ni Pastor Boy. Para hindi masyado masakit. Ang kaaway, gagawa siya at gagawa ng paraan, yung i-reveal niya, yung sarili niya. Eh, wala eh. Pag na-reveal na yan, ang gagawin ng Kristiyano sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Tama po, hindi na kayang magtago. At yung problema po natin, nire-reveal ng kaaway yan. Para ano? Para paalisin. At sa pangalan ni Jesus, walang kahit na ano makakapanaig sa atin. Kasi meron tayong Jesus. Sige po, mag-worship lang po tayo. Taas mo lang ang mga kamay mo. At ito yung time na, syempre, every time naman, deserve ng Diyos na papurihan natin siya. Deserve ng Diyos na paglingkuran natin siya. Deserve ng Diyos na itaas natin yung mga kamay natin para sa Kanya. Kaya po, mag-worship lang po tayo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, kalibutin mo. Lord, naririnig mo yung tinig namin, O Diyos. Makikita mo yung puso namin. Lord, sa lahat ng laban, alam namin na kasama ka namin, O Diyos. Hayaan mo na sa gabi nito, papurihan ka namin. Hayaan mo, O Diyos, na sa gabi nito, i-help namin kung gaano kakabuti sa bawat isa sa amin. Sige po minsan pa sabihin mo. Lord, salamat sa pagsamo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa paalala mo, God, na maging matatag lang kami
At patutunayan mo na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Lord, salamat sa pag-iingat mo. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagpapalaw. Ikaw ay tunay nga na hindi namin kaya kung malayo kami sa iyo, O Diyos. Hayaan mo na mas maging malalim pa kami. Lord, hayaan mo na mas makilala ka pa namin ng lubusan, O Diyos. Lord, magpakilala ka pa sa amin. Lord, salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po mga